Sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst, ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya na kimkimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ayun lang, and with good reason. After analysis at objectivity. Nabanggit niyo yan yung yung puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi niyong analysis behind? Paano niyo nasabi na anong triggering factor, ano? Ano ang nakita niyo? Tingnan po ninyo yung economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na ang nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Minana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yes po, yes po. Ayun. Ako'y na-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Cadiz saan City. ako nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Tinanggal ng mga tao si ERAP. Ang Catholic Church, si Marcos, tinanggal natin, pinatalsik sa people power na nawagan si Cardinal Sin. Ngayon si ERAP naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin at mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, noong una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente, pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree in economics from the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpi-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba, a good economy. Okay? The result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. And then, Duterte became president in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Tatlong taon. Umakyat yung debt ng Pilipinas because kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, ay taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan, ang trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin,
mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ayun, ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapalyahan, kapalpakan. Din naman si Digong. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain yung dapat pambili mo ng Ricardo. Dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng isedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng VAT, bibili ka ng gamot, may VAT kung hindi ka senior o PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may VAT kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa VAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. Sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito katindi. Kaya wala silang konsensya para sa taong bayan at sa Pilipinas. Ang tingin naman sa atin ngayon ng ibang bansa, hindi lang naman tayo mahirap, pero pinakakurap na bansa. Nakakalungkot sa buong Asia, kung hindi man sa buong mundo. Ekonomiya, pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Talagang kailangan lumabas na ito sa dibdib ko. Dahil kung hindi, ay baka naman po ako'y magkakasakit. Ganun pa. Dito nyo binulula sa aking programa. Isa po sa lagi ko nakikita at napapansin ko rin, Nelson, ang malimit nyo po binabati ko sa Atty. Guanzon, yung mga opisyal na inilalagay pa po yung kanilang mukha sa mga relief goods. Binakita akong kape. Kape. Ano ha? Si Frasco. Cebu. Pero alam niyo po, hindi pa rin ito nawawala hanggang sa ngayon. Bakit po ba sa tingin niyo hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala yung tinatawag na EPAL? Ano ha, attorney? Kasi po yung patronage yan ang problema. Talagang yung patronage sa sistema at kultura, ayon mga politiko na umangat ang buhay ng tao na kukunti na mahirap. Ngayon, 50% ng Pilipino ay gutom ayon sa Pulse Asia survey. Tama. That's almost 60 million nagugutom. Pag gutom ang tao,
pigado, pobre ang tao, mas madali silang bilhin bawat eleksyon. Mas konti lang bigay ay halos sa halikan na yung mga kamay ng mga politiko. Pero tingnan nyo ang ginawa ng mga tao sa Cebu kay BBM. I-replay nyo. Tingnan yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Puwera gaba lang. Wala talagang nag-extend ng kamay sa kanya. Wala man lang nagsigaw-sigaw na, Mr. President, salamat, dagang salamat. Pera buyag ang mga tao, yung galit kay BBM nakikita talaga sa mukha nila. Sana mapukaw na ang mga pobre ba na wag na kayong pa-vote buying sa 2028. Kung magbigay sila ng pera, tanggapin nyo na lang. Hindi naman nila alam kung anong nilagay mo dyan sa baluta mo. Itong mga congressman na ito baka pasimuno ito eh. Kayo lahat, sana kalat yung 10% lang yata matitino sa inyo, baka 5% lang eh. Sana yung 95% sa inyo, sana matalo kayo lahat sa 2028. Tingnan yung nangyari sa atin. Malala pa tayo sa Vietnam? Ha? Na dati ay, sikat-sikat tayo malala na tayo sa Thailand. Abay dati gagawa na sana tayo ng aeroplano eh. Diba? Yung RISE sa IRRI, sa UP de Los Baños, nauna pa tayo dyan eh. Diba? Ngayon, nag-i-import na tayo sa Thailand. Sa tourism, kulelat. Last tayo. Sa education, sa literacy, last tayo. Nakakaawa na mga bata eh. Gagraduate hindi marunong man lang mag-intindi kung ano ba yung binasa at minimoryan niya. Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya na presidente. 22 lang ka-classrooms ang nagawa niya. Nako. Sa isang taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, hindi ka sana laging tulog dyan, Mr. President, nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Ano nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Yan ang dapat batayan sa administrasyon ni Marcos na wala tayong sasabing walang bayad ng politika. O sige NEDA, ilabas mo sa amin ang iyong analysis at comparison. Ito ang Philippine Development Plan. Ito poverty alleviation, hunger, ganyan-ganyan na mga dapat isolve. At ito yung nagawa ni BBM sa loob ng isang taon lamang. 3 taon lamang. So, ang ano po namin, hindi po ito politika ang banat ko sa kanya ba? Opo. Ekonomiya at kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investments, bumagsak 40.5% this year. Anong ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok. Itong taon na ito. Opo, 2026. 2025. Anong pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon-milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Sana po ang mga investment. Wala. Sino naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito kakurap ang gobyerno? Nakakalungkot po yan. Pero balikan ko yung punto ng EPAL. Ito ba talaga nakakatulong para suportahan ng mga politiko ang isang tao? Sabi nyo nga, dinidikit ng kanilang mukha kung saan-saan. Ba't masyado, kasi sa tingin nila, parang masyado malakas ang loob na gawin ito ng mga politiko na umepal. Kasi ang walang tanong, batas. Walang batas. Pero total, nakakatulong ba ito para iboto sila ng tao, attorney? Oo naman. Kasi kung ang mga pobre, na-brainwash na nila na ganyan talaga. Opo. Day in, day out. Pag may calamity, bigyan mo ng bigas, ganyan-ganyan, lagyan mo ng ano. Pero, dahil nangangailangan ng tao, ang walang batas yung anti-EPAL. Anti-EPAL law. Walang batas. So, sana, ito lang yung sana sa COA, yung panawagan ko. Example, sa COA, may regulation Opo. na bawal na mga pangalan ng mga congressman at mga politiko doon sa mga billboard. Andyan pa rin. Dapat may ganon din silang regulation na pag namimigay ka ng mga kung ano-anong goods and services, na ginamit mo yung government money or funds from your office, bawal din yung EPAL. Bawal din maglagay ka ng sticker mo dyan. Congressman Frasco,
Baw, mura magkinsa kag bapuha ba? Tay ka ng sticker ni mo, mura wapo mo kay kadiaway. Sus ka. Kuyawan man tani mo ay. Tama na yan. Etong mga Bagyo na nga eh. Itong mga matay na nga yung tao mo eh. Bigyan mo pa ng mga tubig na may picture mo. Baka daw ilagay sa pitaka yung picture. Saka ma-inspire, di ba? Pero ito pong mga ginagawang investigasyon, ang dami eh. Meron tayong Senate Blue Ribbon, may ICI, siyempre pupunta sa DOJ, tungkol dito sa mga flood control project. Ano sa assessment ninyo ang resulta nito? Problema sa ICI, wala siyang ngipin. It cannot even subpoena. No power of subpoena. Kaya tinan mo, invitation. We are inviting former Speaker Martin Romualdez. Abay, sino ba yan? Your Royal Highness? Yung treatment sa kanya. Tapos sasabihin niya, I ask for postponement. Postpone naman. Ano bang nangyari? Sabi may sakit daw siya, gusto niya pumunta abroad. Laki-laki, lusog-lusog ng katawan mo, bigla ka na lang mag-abroad. Ito naman mga ito, lahat ng may sakit pag nagsisigaw ng tao na ikulong kayo. Tingnan nyo naman ang mga rally, ikulong na yan, ikulong na yan. Alam mo, arami na akong rally na puntahan. EDSA 1, nandito ako. Kasi anti-Marcos, anti-martial law activist ako eh. Saka yung buong pamilya ko dun sa Negros ay nag-support kay President Cory Aquino against Marcos. So, sa EDSA 2, nandyan din ako. Ito, bawat rally sa EDSA, kahit 68 years old ako ngayon, nandyan din ako. Bawat rally dyan, nandyan ako ha. Present ako, may picture ako. Lahat ng protestang malalaki, nag-a-attend ako, gusto ko makita ang mga tao. Talagang, ang mga tao, lalo na yung mga bata ngayon, galit na galit sila sa BBM administration. Kaliwa, na dati hindi naman nagsisigaw ng BBM resign. Ngayon, nagsisigaw na sila, BBM resign. Ito namang mga ayaw kay BP Sara. Opo. Ay, ayaw namin mag-BBM resign kasi pag nag-resign si BBM, si Sara mag-presidente. Mas ayaw namin sila. Alam mo, ang bright nyo talaga. Napaka-bright nyo eh. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. Gusto nyo, ganito na lang tayo 3 taon pa. Yan ba ang gusto nyo? Just because ayaw nyo kay Sara. Eh, may konstitusyon eh. Di ba tinanggal din natin si Marcos? Hindi nga si Cory ang vice president nun na tinanggal din natin si Erap. Teka muna. Yun na, sabi nila, ito, just being honest ha? Being honest ha? Ay, huwag kayong sumali sa rally ng Luneta kasi INC yan. Teka muna. EDSA 1, EDSA 2, si Cardinal Sin tumawag pag si INC ang tumawag ng rally dun sa Luneta, masama sila? Hindi ako INC pero Attorney. Alam mo, minsan hindi ko na maintindihan. Kayo matatalino kayo. Yung iba kasi ibigan ko pa kayo sa Facebook. Kung bakit nabobo na kayo. Nabobo na kayo ni BBM. Hindi ganyan. Ang importante i-focus nyo who has the power and who is failing us now. BBM has failed the people. He has failed because he has no capacity. He is incompetent. He is unfit to hold office. Attorney, magkape muna kayo ha. Baka mamaya ay... Tubig muna. Tubig tayo. Para